So, Filipino people, mga Pilipino, no to Chacha with this batch of senators and congressmen because they do not have the moral ascendancy because yung Resolution 10 na hindi pa rin nila sinasagot. Yung mga issues hindi nila sinasagot. Yung SMNI sinara nila. Anong klaseng mga tao to pagkakatiwalaan ninyo na magpalit ng konstitusyon, mag-amend ng konstitusyon? I mean, mag-amend ng konstitusyon, magulo yung mga aso. Tapos, para lang palitan yung maggawa na amendment kuno for your good, for the sake of the Filipino people, for the future of the country, so that it will get investments. Ulul! Ulul! Kayo, ulul! Ang mga kung investment, nagpe-prepare nga tayo sa gera. Yung stand nga tayo, visit dito, visit doon, US bases. US, ayan na, bases, dinagdagan pa. Ilan na ngayon ang count? May nagsasabi, 19 na. Ang alam ko lang, 9 eh. Pero tapos, meron pang Australia, meron pang submarine na pinag-uusapan, meron mga fighter jet, may Gripen na parating, meron pang Germany. Ano yan? Hindi tayo neutral. Meron tayong Mutual Defense Treaty and US gustong pagkayan gumera, patay tayo, gera tayo talaga. Sa akin, warrior ako, tirador ako at saka Scout Ranger, US Ranger, Airborne, ek. Kahit papano, kahit wala akong barel na hawak, kaya kong kumatay ng tao. Doon ako kukuha ng barel. Pero ang punto ay paano yung mga hindi prepared? Paano? Hindi tayo prepared. Bira tayo ng bira, mauubos yung armed forces natin. Sorry. Nakanood. Sana. Armed forces, love namin kayo, 180,000. Ayaw namin na maubos kayo. Paano na lang ang 115 million Pilipinos kung nangyari kayong lahat? Hindi tayo handa eh. Hindi tayo handa. Kahit anong procurement natin, hindi tayo handa. Hindi handa yung mga tao natin. Dapat ang unang hinanda, yung ating mga reservists. Reservists muna. In place. Panay mga by region. Region 1 hanggang region ek. Tapos nun, in place. Kung isang core, ano na yon? Halo-halo na yon. Marines, Navy, Air Force. Yung mga Air Force na mga reservists, turuan nyo kung paano magpalipad ng drone. Mas maganda yung drone. Wag na yung mga fighter na yan. Mahal-mahal na fighter. And then pagka bumagsak, patay yung piloto. Samantalang kung drone, nandun lang yung piloto, we conserve our pilots. We conserve our Filipino people. Yung Air Force na lang natin magpalipad ng mga Pero mas maganda, drone na lang. Yung mga swarm. Yung dapat doon tayo nag-invest sa technology na yun. And then we make our own. And then, by Corps, Army, ano pang nakalimutan ko? Na per region nga, kung Cagayan, kung Ilocos, kung Iloilo, doon, kung Bicol, doon, Cebu, Mindanao, by region, 1 to 12, ARMM, tsaka CAR. So, ilang core yun? At the minimum, isang core sa isang area, sa isang region. So, kung marami, depende sa population, depende sa dami ng mga retired doon nakatira. Marami sa Nueva Ecija, marami sa Mindanao. So, ganun. Madali eh. All you have to do is do it. No? Emerge mo doon sa mga reservists, database, blah, 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 and then organize, and then kahit wala pa mga barel, start it na meron kang ilang barel, meron kang training the trainers muna, style corporate, no? Training the trainers, AFP, turuan nyo yung mga trainers, mga retirees, nandoon, turo-turo, and then sila ngayon yung nucleus. Or, meron ka talagang active, kung 12 yan, meron kang 12 teams. Kunyari, ang isang team may 7 sundalo, o dalawa na 14, isang section, times 12. Hindi ka naman uubos na isang batalyon na all over the country whose main purpose is to train people. Panay, cascade. Pagka na-train mo na yon, sila rin magkakaskade. Ang dali, ang tulin. 1 year, handa na yung reservists mo. Ang kulang mo na lang, gamit. Diba? Doon papasok na yung PNP. Na ino-oppose ngayon ng ibang senator at ng ilang ang dali mag-oppose. Ang madaling mag-disagree. Ayaw namin maging kagaya ng US na may mga patayan, mga ganon-ganon. Teka,
wala pa namang krimen eh. Meron naman tayong batas na pagkaganon. So, you put mga mga fail-safe na mga mechanism, you put parameters para hindi maabuso. Ganun lang. Ganun lang. Pero, wag mong i-deprive ang Pilipino the ability and the right to defend himself. Bagbabawalan yung mag-ari ng armas ng isang tao, meron namang psychological, neurotic exam at merong mga limitations kung ilan yung ariin niya. At sabi ko nga, yung tao dapat member siya ng isang reservist command dun sa area kung nasaan siya para ma-check siya ng kanyang mga peer, ng mga kasama niya at mate-train siya how to handle weapons, how to do it safely, etc. etc. And then, kung ito pagbabawalan mo, then syempre ito na pinagbawalan mo rin na to own weapons, pagka siya pinasok, paano na? Paano na? Wala naman doon yung PNP lagi. Hindi naman kasiping yung PNP na tutulog, pero lang kung kabit yung tao, kung kabit siya ng PNP, o kung kabit siya ng military, meron siyang pistol, o nandun si General, doon natutulog. Kaya, wala pang crime na nangyayari. You entertain that right of each individual to be able to defend himself. Ganon. Ngayon, kung may krimen na ginawa, di parusahan, bitayin yung tao na namaril o pumatay ng kapwa-tao na bawal na, said enough. Okay, so, lagot ka, Alice. Siniman na layo ng ano ko. Okay, so, yun, kaya nga kung we will be neutral, which a lot of us want. I think some of the people in the AFP want neutrality. Then we have to look into what do we do about the bases. Tanggal the bases kasi magnet talaga yun. Kaysa nyo daanin, magnet yon. Depensa siya, yes. Pero at the same time na nakakadepensa siya, magnet siya. Therefore, better wala yung bases ng US para walang intensyon yung sino man aggressor, Korea, China, Russia, or anyone else, et al., na lulusubin. Kasi wala namang bases eh. Tapos nakadeclare tayo neutral. Anong problema? Parang Switzerland nga, hindi ginalaw. So, ano nga yung mangyari sa BFA? Ano mangyayari dun sa EDCA? Tigil na yon. Ano na siya? Ano mangyari sa Mutual Defense Treaty? Tigil, abrogated. So wala tayong mutual defense with anyone because we are a neutral country. Okay yun, di ba? So, June 12. Lahat yun, ayusin natin. Lahat yun, pag-usapan ninyo kung ano yung mga gusto nyo. Meron nagsasabi, may nag-comment na masyadong marami and all that. Paano? Patong-patong yung problema. Kung nandyan na rin lang tayo, lubos-lubusin na natin yung declarations natin. No? Lubos-lubusin na natin. After June 12, pwede ko mag-vlog na everyday hanggang June 30. In-explain ko ang bawat isa. Na? Tapos June 30, yung pinaka-last na declaration. Yung last na gusto ng taong bayan. So, that's about 18 days. 12 hanggang 30. June. January, February, March, April, May, June. Walang hanggang 30 lang. So, makita natin. So, from there, yung huling-huling declaration, yun yung pinaka-climax ng lahat. So, wala namang mangyayari dyan kung maraming BBM supporter at kung sila mag-iingay din, sila rin magagawa rin ng declaration. BBM forever! BBM forever! Down with Duterte! Down! Mga ganon. Di sila rin. Democracy, di ba? Pero kung 30 million Filipinos, 50 million Filipinos nakita nyo in one day, yun yung purpose nito. Yung purpose. Tandaan nyo, tandaan nyo mga bok, tandaan nyo mga underclass, mga iyo, tandaan niyo mga kabagang na mga sundalo, retired active, tandaan nyo mga Pilipino. The purpose of June 12 is it's a litmus paper para makita ng lahat. Pati ako gusto kong makita ano ba yung mga maingay na to? Paano ba tayo nag-iingay baka naman sasampulan tayo, 20 lang tayo, 30, 1,000, 50,000, 100,000, 1,000,000. It won't.
it won't change anything. Kung marami tayo nationwide at na-flood ang buong SOCMED, okay na yon for me. Kung sino man ang hinahanap ninyong leader, lalakas ang loob ng mga leader. Yun ang mahalaga. Because makikita nila, ang dami talagang Pilipinong suyang-suya na. At alam nung leader na tatayo, kung sino man yun, alam kung ano ang gusto ng tao. Yun yung maganda ron. June 12, sabihin natin ano yung gusto natin. Hindi yung nagkaklamor kayo, BBM, blah, 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 down, and then palit tayo, and then what? Yun nga, tinanong ko na yun sa vlog. And then what? Ano? Papalit ka, and then mayama, gano'n naman, taas ng bigas. Pakita ninyo, i-declare natin yan ang gusto natin. We put the parameters. So, yun yung ano. Okay, sir. Oh, guys, Pilipino. Nag-comment si user. Tama ka po. Oh, tama. Ganun tayo lahat. Mag-comment tayo sa mga vlogger na napapanood nyo. Tama si ganito, tama si ganon. May point siya si ganito, may point si ganon. And then what? Nothing changes. Doon nag-rally. Liwasan Bonifacio. Ganito, mali. And then what? We all say, yes, we agree. And then what? Ang sinasagot pa lang ninyo, ang isa, bumaba ka na, BBM. And then what? Yun yung tanong. And then what? It doesn't end there. It's not supposed to be the ending sa changeover. You have to express. Lay down the parameters. Lay down the groundwork. Lay down the checklist of what you want to happen, taong bayan, mga Pilipino, so that it will not happen again. Yung gripes, yung sama ng loob, yung stress, we have to do it once and for all. EDSA 1, EDSA 2 is not enough because 38 years, nandun na naman tayo. Ito na naman tayo. Ano, gusto nyo hanggang EDSA 10 tayo? Hanggang sa EDSA 1 million? No, wala mangyari sa atin doon. EDSA 1,000 lang, 1,000 years doon kay ano eh. 1,000 years millennial rule kung meron na dadating. So, hindi tama yun. Tingnan mo, kinakain na yung ano ko, yung face mask ko. Wala na. Sira ulo itong mga tuta. Oh. Well, anyway, so, yun yung, we have to, that's why it's very important para sa akin yung June 12. It should be as important sa inyong lahat, mga Pilipino. Because with June 12, makita natin lahat. Number 1, gaano karami tayo. Is it enough to decide a country's fate? Number 2, ano ang gusto nating mangyari? Ano yung declaration? Do you agree with me or you disagree with me? What is your suggestion? What is your solution? Sir, hindi pwede yan death penalty. O, hindi pwede. Sa tingin nyo. O, ano ngayon? Anong solusyon? Ano yung proposal nyo? How do you end corruption? Meron nagka-comment, putulin na yung puno muna. Paano po putulin yung puno? In-effect yung corruption, entrench sa sistema yung corruption. Palit ka na senator, magbotohan tayo ng bago senator. Ang dami yung bago senator ngayon. Are you sure mawawala yung resolution 10? Gagawin, babantay ng tao. Paano kung hindi na naman? And then another people power na naman tayo. That's why you have to emphasize your sovereign will, people of the Philippines, Constitution, government, armed forces. Di ba? Ang masusunod, ang taong bayan. I-qualify ko, ang masusunod, ang majority ng taong bayan in this democratic country. Kung ang nagsalita lang sa June 12 1 milyon, well, BBM will finish his term. That is my real talk. If ang nagsalita lang 10 million, he will finish his term. Okay, nandun na ako sa plan A. Chacha, plan B, martial law. Martial law. Manggulo kayo. Sige, rally.
na lusubin yung Malacanang, kuno, may mga nagaganon, lusubin na yung Malacanang, palitan na. No. Kaya sinasabi ko, wag niyo lusubin yung Malacanang, bibigyan yung problema ang PSG. Hayaan yung problema nila yun. Defend the people, protect the people, protect the Constitution, protect the government, protect the first family. Lusob kayo, they will protect the first family. As much as possible, iiwas sila na bariling kayo. Pero pagka kayo umakyat doon sa mga gate and you turn into a mob, ako mismo, yung commander, sasabihin ko, upakan kayo. Ganun yun. Hindi ako nananakot, pero ganun ang rules of engagement. Ganun yung mandato. Ganun yung ano. Kaya, huwag kayo lulusob ng Malacanang. You declare it in the venue na tama, yung peaceful. Sa internet, sa social media, sa sarili ninyong mga platform, ang dami-dami. Doon nyo na lang ibaha, lahat tayo. Hindi ka pwede, hindi mo kayang ilabas yung buong 50 million na Pilipino o 30 million, 40 million, 20 million, 10 million sa kalsada. Ang daming mabubuwisit noon sa traffic. Ang daming mabubuwisit. Do you think matapos yan na isang oras lang? May February Revolution ba? Gaano katagal? O, yung EDSA 2, gaano katagal? Matulin-tulin yun. Sandali lang yun. Pero look, hindi kaya ng Pilipino kasi yung rally ng rally. Yun yung sa akin, ha? Real talk. Hindi kaya ng rally na lagi ka nandun. Kaya mangyari dyan, merong Mindanao, merong Cebu. Tapos susunod, dito na sa Luzon. And then, mahirap may sustain at mahirap yung the same people na for the same cause. Hindi kaya ng prolong. Hindi kaya sustain niya. Hindi kaya ng ganon. Okay. At yung pangatlo, so yung una is Chacha, preservation of power and perpetual na term in office, no? Kung hindi nag-obra yung Chacha, number 2, martial law. Hindi rin obra yun, matakot kayo. Matakot ba ang taong bayan niya sa martial law? Hindi. Hindi matakot. Mga kalaban nyo, MUP. Ha? MUP. At mag-isip yung AFP niyan. So, mahalaga yung June 12. So that magkaalaman na, June 12, which is a few days from now, makita, dapat kayo, nagko-coordinate na. Magkwento-kwentuhan na tayo. Ano ba gusto natin? Ano ba gusto natin? Kaya doon ko i-dedicate yung time ko. Hindi lang yung sita ng problema, ano na rin yung offer na solution. Ano ba dapat? Ilatag natin para yung mga gustong mamuno, alam nila yung gusto natin. And kung marami tayo nagsabi niyan, million tayo, na we agree. We agree with Captain Dado. We agree with what is being proposed. Di, malinaw. Hindi yun ang gusto natin. And then we will declare it. We are declaring it. Each day, from June 12 hanggang 30 ng June, until the change happens. Yung inaasam-asam natin. This time, yung change na gusto natin is the perfect change na gusto natin. Kung there's no such term na perfect, it's the genuine change that we want. Yung EDSA 1 and EDSA 2, paano yung mga icing in the cake lang, mga peking change. Nag-change lang tayo ng tao at sila nagpatakbo na umaasa tayong lahat, tumanda lang tayo, yung iba sa inyo, 5 years old lang noon, ngayon, ayun, nagrereklamo, isa sa mga nagrereklamo, baka naging vlogger pa na walang ganito, ganyan. So, you see, we have to do yung change base sa gusto natin at sagarin natin. Sagarin na natin. One day, one time, big time, tayo, proclaim tayo, declaration tayo, I will make the necessary ek-ek na yan, listahan, pick upin ninyo, pag-usapan natin habang may time from now hanggang June. So, para ating na ma-fine-tune, para kung ano yung magiging final declaration, malinaw sa taong bayan, malinaw sa lahat, malinaw sa buong mundo, malinaw sa AFP, malinaw sa leadership, at malinaw sa mga gustong mag-lead ng country. So, malinaw. And as a people, constitution, government, we have spoken by June 12, we have spoken hanggang June 30,
Yan ang susundin nyo. The board of directors have taken action. Tayo yon. We have ek the ruling administration. Ek ayoko pa sabihin eh. And made the necessary intervention, the right procedures, yung mga ganun ba, mga emergency measures to check everything. And as a people, we can even declare na ayaw natin yung mutual defense treaty na yan. Pwede natin sabihin yun. And then ipo-formalize na lang nung kung sino yung susunod. Pero nagsalita tayo, ayaw namin yan. Gusto namin neutral lang kami. Oh, sino ba masusunod? Yung administration ba? Yung armed forces ba? Yung mga Senate at Congress ba? O tayong taong bayan na nagde-declare tayo na hinayo pa kayo, makinig kayo sa amin, kami nagbabayad ng tax, kami nagpapasweldo sa inyo, tapos iisnabin nyo kami. Ang dami namin reklamo. Oh, wala kayong ginagawa. Kaya, yon.